DXUM News and Public Affairs. Sa Davao City, 819 DXUM. Atong oras alas 12:30. Shalom Aleichem, maayong hapon sa piling na naman sumitig pa nila. Welcome sa Balik Hebrew program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 tulala oras sa Panlonis ang sa adlaw sa Manakilisi Mori Azaria Gilbert Minyosa Umatspikas Lawak Engineer Ronel Mantresa Roy Johnson Station Manager magatimbay kuning tanan 0929-311-3484. Kaigsunan ka ninyo about mapilas itong online classes, ang atong online classes, no? Very fruitful, productive, successful. Baruch Hashem, kada Sabado sa gabi, sa alas 7, o Miyerkules sa gabi sa alas 7. O managlahi ang subject nga to ang ginadiscuss sa Sabado, sa Miyerkules. Ang sa Miyerkules, mao ang kasidot and refining character traits. O ang Sabado, nag-focus kita sa halaka and we are discussing the Sefer Hamada book of Rambam in the Hilchot Yesodi HaTorah. Okay, so kung ginaawag kamo nga walay link, no, just let me know and I will send you. And sa tagatagom, mga kaigsunan, no, sa tagatagom, ako kamong ginaawhag, no, kamo nga walay community nga inyohang nadiin kamo na engage. Ano na bago lamang na establish nga community, Yisrat Hashem, Baruch Hashem, na diya sa Tagum City. O in the meantime, naa sa Estabilio Village tungkol kay natay gi-construct dito no nga balay unya gi-utilize lang nato para lang no ato ang ma-fulfill ang ato ang mission nga ikahatag ni Hashem nga manudlo ta no kinilagi nga usa ta ka magtutudlo sa Torah sa kasa mo adto dili na to mapugnan nga makatudlo jud ta ug mao na Baruch Hashem for that. And so far ang services dito gipigayon sa Domingo sa alas 9 o before 9 sa buntag hangtod sa pasado alas 12 ug kagahapon Baruch Hashem nga dunay mga nangita na nangita og community og first time nila na magtiayon kagahapon nga naka join og atong gipasidunggan si Hashem sa ilahang pag-engage sa maong community og kaninyo nga naa sa duol-duol lamang gawhag ko kamo nga mo appeal mo engage mo tungod kay bisan ng mga Jewish don't stay away from the community. You need to engage in the community. Okay, so daghang salamat. Karon maabot nga August 2 sa gabi magsugod ang fasting sa Tisha B'Av o sa mga Jewish mahawan siya kay Domingo nga adlaw na Sabado sa gabi, Domingo ang adlaw mahawan Domingo sa gabi. Pero sa mga Noahides mahawan siya sa pasado alas 12. Udto lang siya kutob ang fasting sa mga Noahides. Okay? And magigsunan atong ikaisgutan sa nangagi na itong mga Sibya
ang presentation sa mga Jewish, mga Israelita, may tungod sa salvation, kaluwasan, nga sila lamang ang gitahasan nga manudlo sa mga nations. Matag religion lahi-lahi ilang mga gimmick sa pag ignite og tao. Now, ingnon nga og dili mo mamembro sa among relihiyon, dili mo maluwas. Nya mangita dayon na sila og bersikulo nga may titulo sa ilahang religion. Nya mingon dayon nga tanaw nara o gid ang gitukod o something like that. Pag-igsunan ko, ang mga Israelita lang ang gitahasan nga manudlo sa tibok kalibutan. Kumbaga, walay salvation ni bisan kinsa o bisan asang religion apart from the source nga mao ang Israel nga gikan kay Hashem. Si Hashem mao ang nagsugo. Sumala sa gisulti sa Isaiah 49 verse 6 nga aron kamo mahimong kahayag sa mga nasod o ang akong kaluwasan magaabot sa mga tumoy sa yuta. Lior lagoyim liyut yeswati at kinseha arets. So, ang kaluwasan nga iyan ni Hashem mapaabot lamang sa mga tumoy sa kayutaan pinaagi sa iyahang mga servants nga mao ang mga Israelita. Gula nilain pa. Og ang mga Israelita kung manudlo never nga moingon nga kami ray maluwas. Nga naman, magigsunan ang kaluwasan ikasaad pagsugod pa lang sa tao. Itawag siya o primordial man, Adam Hakidmon or Adam Harishon, the first man. Sa diyang gisugo ni Hashem si Adam, ayaw kaon ani kay makamatay ni dili ka kaon o kay makahatag di kinabuhing dayon. So we can find gikan pa kang Adam, and then ipadala ang baha og si Noah maong nakakaplag og Cain, pabor, itawag og grasya sa uban o unya. After the flood, si Noah nakadawat og covenant. O kang covenant nga gihatag kay Noah, kini gisilyuhan pinagi sa bangaw, rainbow, baghari kung baga sa Tagalog. Kamao ang proof na never shall the Creator destroy the earth by water again. Dili na niya laglagon ang yuta pinaagi o laglagon ang namuyo sa yuta pinaagi sa tubig. So, makita nato mga kaigsunan na siya covenant kay Noah. Sa Genesis 9 verse 12, iyang sultihan si Noah nga ang silyo sa covenant mao ang rainbow. Nga ako nakigsaad kanimo og sa umaabot nga kaliwatan sa walay katapusan. Forever or everlasting. Through the generations forever. So, gikan pa kay Adam, padulong kay Noah, na ana ang plano sa kaluwasan. So, dili pwede nga moingon ang Israel nga
kami ray maluwas. Tungod kay si Enoch noon nga naluwas, iyang anak nga si Metusela noon nga righteous sa ilang generation, nga maong apuhan ni Noah, o si Noah mismo, o si Shem, and then si Abraham, ug unya ang very known nga righteous and perfect mao si Job. Kay naa siya'y kaugalingon nga libro nga nagisgot may tungod kaniya. Although si Moshe Ravino in blessed memory mo ay nagsulat. Si Moshe ang nagsulat sa Book of Job. So, Job was described as perfect and righteous. O, dili pwede nga na ay magpakaroning nun. Karon mga kaigsunan, ang Israel gisugo nga maong manudlo. Yun sa din nila pagtudlo. Never ang Israel mingon, sunod mo na mo or tapig mo na mo or convert mo na mo para maluwas mo. Kung dili mo makabig sa among reliyon, di mo maluwas. Never nga magingon ana ang mga Israelita. Instead, ang tinudluan sa mga Israelita mao nga ang tanang mga nasod mitalikod sa laws for humanity. Ug mao kini ang nakalaglag kanila sama sa Sodom and Gomorrah, sama sa Egypt. Ilahang gitalikdan ang laws for humanity nga kini gikahatag kang Adam o gitransmit ngadto kay Noah. Ug sa takna nga magtudlo ang mga Israelita, ilang agnihon ang mga tao, pamalik mo kay Hashem. Balikin ninyo ang Torah para ninyo. Ang Torah para sa nations. Naghihatag nga commands ngadto kay Adam o gi-transmit kay Noah. Mauto ang para ninyo. Balik ito ninyo kay mauto ang makaluwas ninyo. Kay kung supakon to ninyo, malaglag mo. Sama sa Sodom o Gomorrah, ilapas nila ang laws for humanity, ang covenant nga gihatag kang Noah. O gilaglag. Sama usab sa Egypt, ang laws for humanity, wala nila ginatamod. In fact, napuno sila sa idols. Ikaduha, napuno sa immorality. Ikatulo, ilahang oppress ang mga Israelita. Nga kini siya bawal. Under ni siya sa Sifikot Damim. That means bawal magbuhos og dugo. Ug under niini nga maong commands, bawal manakit og tao, both physical, emotional, and psychological. Oni siyang ikatulong commands para sa humanity. Katong ikaisgutan sa nangagi. Una, no to idolatry. O garon nga kita maproteksyonan sa idolatry. Kinahanglan makaila-ila ta sa tinuod. Atong alagaran ang tinuod. O dapat ka malutaot sa pag-alagad. And then no to the blasphemy of the name. Birikat Hashem instead. Ato i-bless siyang pangalan, ato siyang simbahon, atong daigon, ato siyang pasidunggan. O dili na to, inisikret yung pangalan, pinagis paghimo og mga saad nga dili na to tumanon. Pagsita gingon nga, pautang ako, mubayar ko pizza 30, yan eh. Pizza 15 na lang, walang gihapon.
Tungod kay desecration siya sa pangalan. And then, number 3, mao ang no to murder. Ang no to murder, adunay positive aspect nga respetuhon ang kinabuhi sa tao, proteksyonan, og mo engage sa hatag og kinabuhi, pinagi sa acts of goodness and kindness, o kinahanglan dili mo pasakit og uban, dili manakit, dili mag daog-daog og isig katao. Instead, we need to do good to them. In the book of Pirkei Avot 1, verse 2, Shimon HaTzadik, the youngest member of the 120 men of the Great Assembly, which was a high priest. Ang 120 men Great Assembly nga gikonvene ni Ezra nga mga propeta sila o mga rabbi, sila ang nagsukat sa kasulatan, nagcompile, nagsilyo nga Genesis to malakay lang ang tinuod nga kasulatan o gula na ilain pa. Genesis to malakay lang. Walay New Testament, walay Book of Mormons, walay Book ni Buddha o walay Quran. Genesis to malakay lang. Mauna ang tinuod, mga kaigsunan. Karon kay si Shimon HaTzadik mao ang pinaka-youngest. And he was the high priest of the Second Temple in the time of Alexander the Great. Siya to nga Kohen. Siya to nga labang pari nga gimisyonan ni Alexander the Great nga iyang putlag ulo. Iyang patyon, iyang execute. Apan pagkakita niya sa dihang nagsulob og robe nga purple, nausab iyang una-una kay gidamgo siya ang gabi. Ang iyang nakita, iyang gidamgo pagkagabi. Karon mga kaigsunan, aduna siya'y gisulti sa Pirkei Avot that the world stands in 3 things. Ang kalibutan mi barok, pinaagi lamang sa 3 ka butang. 1, Torah. 2, Ha'abuda. And 3, Gemelot Chasidim. Torah, Abuda, that means service. Nga ang tanan sa kalibutan, ang katuyuan sa atong pag-exist, mao ang pag-serve kay Hashem. Wala ta gibuhi diri para nga mahimot ang manag-iya sa tibuok yuta o tibuok Davao. Ni ata diri para mo fulfill ta sa mission ni Hashem. Ni ata diri para mo serve ta niya. That is Avuda. And that's why ang temple nga diin every day, morning and evening, gihalad ang morning and evening sacrifice. Tungod kay ang purpose ngano nga gi-create niya ang kalibutan aron nga mo alagad niya. And then thirdly,
Gamilot Kasidim. That is acts of kindness. Di ata ning kalibutan na dili aron maghinakog, magdinalo, o mahimong arrogante nga tao. Di ata ning kalibutan na aron dili ta hambugiro, istrikto, arrogante. Di ata ning kalibutan na aron mahimutang maluluyong tao. Matinabangon, mahigugmaon, matinahuron, maluluyon. Yun ana. Ang katuyuan niya. And then, ang pinakauna mo ang Torah. That means, because of the Torah, you are created. Because of the Torah, you are here. Because of the Torah, you are requested to walk in His commands and not by your own way. Pinaagi sa Torah ang atong kinabuhi, kini nahulma, o pinaagi sa Torah ang ato ang mga matagusa katiguha, kini ato ang makabot for the sake sa pag-serve kay Hashem. Nahimo ang langit ug ang yuta pinagi sa Torah. Ang Torah mao ang blueprint. Ug walay elemento nga gamit si Hashem gawas lamang sa iyahang pulong nga kini natagik sa Torah. When it says, Vayomer Elohim Yehi Ur Vayhi Ur. And we can find that Hashem, through His 10 utterances sa iyang mapulo ka mga pulo nga gisulti nga gilitok, kini mao ang nakapamugna sa tibok kalibutan. Tungod kay ang mga pulong sa Torah, mga litra sa Torah, I should say, the letters of the Torah were already created before the foundation of the world. Og ang Hebrewanong pulong mao ang iyahang igamit ingon nga element sa pag-create sa kalibutan sumala sa Torah. Gitawag na siya 10 utterance. Natay kanta, galisod din taon ta og translate anang 10 utterance. So gihimo na lang napulo kalaray nga mga pulong. Gilalang ni Hashem ang langit ug ang yuta, kawanangan ug kabuhatan. Pinaagi sa mga pulong balaan nga pulo kalaray dalaygon siya, dalaygon siya. Hallelujah, dalaygon siya. Hallelujah. Kusog sa kinabuhi, katakus og kaligon, kahimsog sa panglawas, dulot sa pulong, gilitok sa makagagahom nga atong
ni Hashem ang langit ug ang yuta, pinagi siyang pulo kalaray nga mga pulong, 10 utterances. They were all created according to His Torah. Ayan, gilitok. So, sumala sa gisulti ni Shimon HaTzadik, in blessed memory, the world stands in three things: Torah, Avodah, service, and then Gamilat Kasidim, or acts of kindness. Pagka maluluyon. So instead, nga ang tao manakit, that is the opposite. We need to be kind. Instead, nga ang tao dalo, kinahanglan siya mo engage sa paghatag o hinabang. Paghatag og tabang. Kay sa totoo lang mga kaigsunan, gi-provide ni Hashem sa kalibutan ang tanang kinahanglanon sa tao. Ang problema, dunay nagunit sa mga bahandi nga wala gikapasa ngadto sa uban. Hangtod miabot ang panahon nga ni panaw, gipulihan sa ilahang mga ears o giusik-usikan. Tungod kay ang tao, it's either mag-usik-usik sa iyang mga bahandi or magdinalo, maghinakog. Munang yun si Rambam, dapat naata sa middle path. Dili ta mag-usik-usik, dili ta magdinalo. Instead, kita mo engage sa paghatag og kindness ngadto sa uban. Mao nang gitawag og middle path. Para makabaluta unsaon nato pag-manage ang mga panalangin nga channel sa atong Creator para nato. Aron kita mahimong steward niya yung channel sa pagpakitag kaluoy sa uban. Pag-igsunan, pagkanindot kinabuhi sumala sa Torah. So akong gina-encourage, join mo sa atong mga activities. Engage mo sa community activities and services o sa ato ang online classes. Sa ngalan sa ato ang partner speaker sa Lawak Engineer Ronel Mandresa, Roy Johnson, atong station manager kini si Mori Azaria Gilbert Minyo sa mag-ingon siya.